Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Relon. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Samar. Nang mga panahong ito, isang manggagamot sa bayan ng Samar itong si Relon. Kilala ang binata bilang pinakabatang albularyo sa lugar. Dahil sa edad na 18, nagsimula ng manggamot ang binata. Hindi malinaw kung saan nagmula ang kakayanan ni Relon. Maging siya ay hindi alam kung ano o sino ang nagbigay ng kakaibang kapangyarihan sa panggagamot. Ayon sa ama, isinilang si Relon na may kakambal na ahas. Ngunit namatay ito noong 7 taong gulang pa lamang ang binata. Natatandaan din ito ni Relon. Ngunit hindi nito alam na kakambal niya ang ahas na palaging pinaglalaruan. Hindi na magawang ipaliwanag pa ng mga magulang ang tungkol dito. Dahil kinuha ng lolo si Relon noong nagsimulang lumabas ang mga kakayanan. Isa ding kilalang si Rohano sa Samar ang lolo. Minabuti nitong kunin ang responsibilidad ng pagpapalaki kay Relon. Dahil alam niya kung paanong pagyayamanin ang kakayanan ng binata upang magamit sa mabuting paraan. Hindi naging madali kay Relon ang lahat. Lalo pat sa napakamurang edad. Nagsimulang magmulat ang 3 mata ng binata. Madalas itong binabagabag na masasamang elemento. Dahil bukod sa nakakakita ng mga nilalang si Relon, may kakayanan din ito makipag-usap sa kanila. Unang nagamit ni Relon ang kakayanang makipag-usap sa mga elemento. Nang minsang magkasakit ang pinsan na nooy nakatira din sa bahay ng lolo. Inakala ng magulang nito na simpleng sakit lang ang nararamdaman ng anak. Ngunit nang ipatingin sa doktor ay walang nakitang anumang problema ang mga ito. Sinubukan ng lolo ni Relon na tignan ang bata. Ngunit hindi pumayag ang mga magulang. Sa kadahilan ng hindi sila naniniwala sa ganoong mga gawain. Dahil dito, unti-unting lumala ang kalagayan ng bata. Hanggang sa magmistula na itong lantang gulay. Nawala na ng pag-asa ang mga magulang ng pinsan ni Relon. Sinabing aantay na lamang nilang mamatay ang bata. Naroon si Relon na mga sandaling nag-uusap ang lolo at mga magulang ng pinsan. Dinig na dinig ng binata ang gustong mangyari ng mga ito. Labag din sa kalooban ng binatang hayaan na lang na mamatay ang pinsan. Simula nang doon na tumira si Relon. Naging malapit na ito sa kanya at ang pinsan lang ang itinuturing nitong kaibigan. Matapos marinig ang usapan, pasimpleng pumasok si Relon sa kwarto ng pinsang tawagin na lang natin sa pangalang Melay. Natutulog ito kaya marahang naupo si Relon sa tabi ng kama. Habang pinagmamasdan ang natutulog na pinsan, unti-unting nakikita ni Relon ang tila ugat ng puno na unti-unting buwabalot sa katawan ng dalaga. Hinila niya ang isa sa mga ito at iniangat. Laking gulat ng binata nang may biglang nagsalita mula sa likuran. Huwag kang makikialam, bata. Amin ang batang ito. Walang makakapigil sa amin para kunin siya. Mamayang gabi, darating ang karuwaheng susundo sa kanya papunta sa aming kaharian. Wika ng engkanto. Anong ginagawa mo dito? Tsaka bakit niyo kukunin ang pinsang ko? Sino ba kayo? Tanong ni Relon. Marahang gumapang papunta sa kanya ang nilalang hanggang sa pumulupot ito sa katawan ng binata.
Napag-utusan lang ako ng aming hari. Ang batang ito ay kapalit sa isang kahilingan. Tugon ng engkanto. Nagtaka si Relon sa sinabi nito. Kaya muli siyang nagtanong. Kapalit? Anong kahilingan? Sino ang humiling? Hindi na nakasagot pa ang nilalang. Dali-dali na itong bumalik sa katawan ng bata at ilang segundo pa ay pumasok na ang tiyuhin. Relon? Andito ka pala. Narinig kitang may kausap ah. Gising na ba si Melay? Tanong ni Tio Rico. Napailing lang ang binata bilang pagtugon. Sinabing sinusubukan niyang kausapin ang pinsan kahit hindi ito sumasagot. Hindi na sinabi ni Relon ang nangyari. Kaagad na itong nagpaalam sa tiyuhin na lalabas ng kwarto. Pagkarating ng sala, saktong mag-isang nakaupo sa tumba-tumba si Lolo Tomas. Kaagad siyang lumapit dito at sinabi sa matanda ang mga nangyari. Nang marinig nito ang lahat, hindi na nagdalawang isip ang matandang pumasok sa silid ng apo. Kinumpronta si Tio Rico. Sa ayaw at gusto mo, Rico, gagamutin ko ang apo ko. Alam ko kung ano ang nangyari. Alam ko kung ano ang ginawa nyo. Hindi ako makapaniwalang isinanglan niyo ang buhay ng apo ko sa engkanto para lang sa sariling kapakanan. Ano klase mga magulang kayo? Wika ni Lolo Tomas. Biglang nanlaki ang mga mata ni Tio Rico para itong binuhusan ng malamig na tubig habang sinusubukang maghanap ng dahilan upang makalusot sa sitwasyon. Ginawa ko lang naman yon para sa magiging kinabukasan namin. Pero hindi ko alam na ang magiging kapalit. Kaluluwa ng anak ko. Wika ni Tio Rico. Sa kahit anong dahilan pa yon, hindi mo dapat inilagay sa alanganin ang buhay ng anak mo. Wika ng matanda. Hindi na nagaksaya pa ng oras si Lolo Tomas. Dali-dali niyang nilapitan si Melay at sinimulan ang panggagamot. Sa awa ng Diyos, nagawa ng matandang pagalingin ang dalaga. Unti-unti ding nagbalik sa dati ang sigla at pangangatawan nito. Matapos pagalingin ni Lolo Tomas, ibinaling nito ang atensyon kay Relon. Tinanong niya ito kung paanong nalaman na may elementong naninirahan sa katawan ni Melay. Nakita ko po si Lalo eh. Nakausap ko pa nga. Nung una natakot po ako talaga eh. Napakapangit po nung itsura ng nilalang na yun. Pero nung bandang huli, nawala din po yung takot ko lalo't sinabi niya po kung anong gagawin nila kay Melay. Tugon ni Relon. Nang mga sandaling yon, napagtanto ni Lolo Tomas na may kakaibang kakayanan ng binata. Kaya pinili na matandang paglinangin upang magamit para sa kabutihan. Sa paglipas ng panahon, mas lalong lumalakas ang kakayanan ni Relon. Nagagawa na din itong tumawid sa kabilang dimensyon. Habang pinagmamasda ni Lolo Tomas ang paglago ng kakayanan ni Relon, hindi pa din nawawala ang katanungan. Saan kaya nagmula ang kapangyarihan nito? Hindi naglaon. Natuklasan ng matanda ang dahilan. Ito ay minsang naligo si Relon. Nakita ng matanda ang malakaliskis ng ahas sa balat nito sa likod. Dito naalala ni Lolo Tomas na isinilang si Relon na may kakambal na ahas. Matapos maligo ng binata, dali-dali siyang nilapitan ni Lolo Tomas upang kausapin. Relon, may tatanong lang sana ako sa'yo.
Nararamdaman mo pa din ba ang kakambal mong ahas? Tanong ni Lolo Tomas. Biglang natigilan si Relon sa pagpupunas ng ulo at binaling ang tingin sa matanda. Kung minsan po, Lo, may narinig po akong halisis. Lalo kapag may panganib na paparating o kaya naman may matinding karamdaman ng pasyente ko. Pero hindi ko nakikita kung saan nang gagaling eh. Tugon ni Relon. Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi namatay ang kakambal mo, Relon, kundi nakipag-isa sa'yo. Muling wika ng matanda. Kaunting kalaman. May mga taong nabiyayaan ng kakaibang kakayanan kagaya ni Relon. Isang pambihirang pangyayari ang magkaroon ng kakambal na ahas. Dahil ayon sa lumang mitolohiya ng Pilipinas, ang mga taong isinilang na may kakambal na hayop, sinasabing biyaya mula sa mga bathala. May likas na kakayanang makapagpagaling ang mga ito. At kapag nakipag-isa ang kakambal na hayop sa tao, sinasabi ding ang kapangyarihan nilang taglay ay maaaring ihalin tulad sa mga diwata. Balik tayo sa kwento. Ang kaliskis sa likuran mo, kailan pa yan lumabas? Alam mo bang hindi sakit sa balat yan? Pagmasdan mong mabuti, Apo, makikita mo ito ng malinaw sa ilalim ng sikat ng araw. Kaliskis ito ng ahas. Ito ang palatandaang nakipag-isa sa iyo ang kakambal mo. Wika ni Lolo Tomas. Hindi lubusang maunawaan ni Relon ang sinasabi ng lolo. Ngunit hindi nagtagal. Napagtanto nito ang kahulugan ng mga sinasabi ng matanda. Ilang araw lang ang nakalipas nangyari ang isang kaganapang nagpalabas ng buong kakayanan ni Relon. Isang tanghali, habang namimili, hindi sinasadyang nabangga ng binata ang isang lalaki. Dahil sa pangyayari, uminit ang ulo nito at itinulak ang binata. Manong, pasensya na po . Hindi ko naman po sinasadya Wika nito habang tumatayo. Ngunit imbes na tigilan, itinulak na naman ito si Relon. Muling bumagsak ang binata sa lupa at kagaya ng una, muli lang itong tumayo at lumakad palayo sa lalaki. Habang naglalakad, nakarinig si Relon ng tinig. Napahinto ang binata at nilingon ang paligid para hanapin kung sino ang nagsasalita. Hahayaan mo na lang bang kutyain ka ng taong yon? Kagaya ng sinabi ng lola mo, hindi ka pangkaraniwan. At para sa akin, isang malaking kabastusan ang ginawa niya. Ano? Hayaan mo bang apihin ka na lang ng mga yan? Sino ka? Magpakita ka sa akin. Hindi mo ko nakikilala. Sabay tayong isinilang. Iisa ang ating pinagmulan. Kaya ang kahihiyan mo, kahihiyan ko rin. Bakit hindi mo gamitin ng kapangyarihang nakatago sa katawan mo? Muling wika ng nilalang. Hindi na malaya ni Relon na unti-unti na siyang naglalakad pabalik sa lalaking tumulak sa kanya. Laking gulat ng lahat nang bigla na lang bumalagta ang lalaki sa lupa. Tatayo pa sana ito. Ngunit hindi na nagawa pa dahil may nakitang kung ano sa mga mata ng binata. Halimaw! Lumayo ka sa akin! Lumayo ka, Halimaw!
Wika ng lalaki habang pilit na gumagapang patalikod. Nagtataka naman ang mga taong nanonood dahil hindi nakikita ng mga ito ang nakikita ng lalaki kay Relon. Nilapitan ng binata ang lalaki. Binulungan ito sa tenga. Sa pagkakataong yun, boses ng kakambal na ahas ang lumabas sa bunganga. Sa susunod na saktan mo pa ako, o kahit sino man, magbabayad ka ng buhay mo. Wika ni Relon. Hindi na nakapagsalita pa ang lalaki dahil nanginginig na ito sa sobrang takot. Naihipa ito sa salawal habang pinagmamastang lumalakad papalayo ang binata. Nang makalayo na si Relon, nagtaka ito dahil pinagtitinginan siya ng mga tao. Hindi na ito pinansin ng binata at salip. Nagpatuloy na lang ito sa paglalakad. Walang kamalay-malay si Relon na ang kaganapang yon ang pagmumula ng mas malaki pang problema. Isang hapon habang papauwi galing sa gamutan, muli nitong nakasalubong ang lalaking nakabangga sa palengke. Sa pagkakataong yun, may kasama na itong matanda at isa pang binatang may suot-suot na mga medalyon. Nagpakilala ito sa kanya sa pangalang Nato. Mabuti at nagkita tayo ulit, bata. Akala mo ba nasindak mo na ako sa munti mong palabas ng nakaraang araw sa palengke? Pues nagkakamali ka. Dahil hindi pa tayo tapos. Hindi mo yata kilala kung sino ako eh. Kaya magpapakilala ako sa'yo. Ang pangalan ko ay Nato. Apo ako ng isa sa pinakamatinik na mambabarang sa lugar na to. Nagkamali ka ng binangga, bata. Wika ni Nato. Naglakad naman papunta kay Relon ang binatang kasama nito. Tinignan mula ulo hanggang paa ang binata at nagpakilala. Ako naman si Teryo, ang pinsan ni Nato. Ito ba yung sinasabi mong mesa demonyo, Manong? Mukha namang pangkaraniwan lang ang... Natigil sa pagsasalita ang lalaki. Tumigil ka, Teryo. Huwag mong hahawakan ng binatang yada. Wika ng matanda. Pasensya na po pero kailangan ko na makauwi. Kung ano man po yung nangyari, pwede bang kalimutan na lang natin? Kung may kasalanan man ako Nato, humihingi ako ng dispensa sa'yo. Wika ni Relon. Dispensa? Nagpapatawa ka ba? Dapat sa mga kagaya mo, pinapatay. Hindi nababagay ang mga halimaw sa mundo ng mga tao. Tugon ni Nato. Nang mga sandaling yon, muling naramdaman ni Relon ang kakaibang pakiramdam. At ilang sandali pa ay muling narinig ng binata ang tinig ng kakambal. Mag-iingat ka sa matandang yan. Hindi siya pangkaraniwan. Malakas ang pakiramdam ko na isa siyang subanon. Wika nito sa binata. Hindi ako naparito upang lumaban. Naririnig kita at alam mong ikaw ang kinakausap ko. Nandito ako upang timbangin kung sino ang talagang may kasalanan sa kanilang dalawa. Kaya wag sana tayong umabot sa puntong magkasakitan. Wika ng matanda. Muling nagsalita ang kambal ni Relon. Alam niyang nandito ako. Hindi nga ako nagkakamali. Ikaw tanda. Ayoko ding umabot sa puntong magkakasakitan tayo. Pero hindi ko rin hahayaang masaktan ng kakambal ko. Tugon ng kakambal.
Nato, magpakatawaran na kayo na itong binatang yan. Walang mangyayaring maganda kung patuloy lang kayong mag-aaway. At isa pa, hindi mo ba kilala ang binatang yan? Apo siya ni Tandang Tomas at kaibigan ko ang manggagamot na yon. Halika na Nato, umuwi na tayo. Wika ni Tandang Damian. Pero Tiyo Damian, napahiya ako dahil sa kanya eh. Hayaan niyo na lang ba yun? Wika ni Nato. Oo, hahayaan ko ang ginawa ng binatang yan sa'yo. Dahil napakayabang mo. Hindi ka marunong magpakumbaba. Umuwi na tayo kung ayaw mong masaktan. Muling wika ng matanda. Ngunit sa kaloob-looban ni Tandang Damian, nakaramdam ito ng matinding kilabot. Alam niya sa sarili na isang makapangyarihang elemento ang nakatago sa katauhan ni Relon. Nakahinga ng maluwag ang binata dahil naiwasan niya ang kaguluhan. Ngunit hindi doon nagtatapos ang paghangad ni Nato na makapaghiganti sa kahihiyang ginawa ng binata sa kanya. Bilang manggagamot, madalas si Relon ang pumupunta sa tahanan ng pasyente, lalo pa kung hindi na ito nakakalakad. Isang lalaking nayanggaw ang pasyente na mga panahong yon at nakatali na ito sa kanyang higaan. Pagkarating ng binata, kagad itong sinalubong na magulang ng pasyente. Ngunit pagkapasok niya sa tahanan, nakita ni Relon si Nato na nakaupo sa sala. Naroon din ang matandang si Damian. Anong ginagawa ng taong yan dito? Hindi niya ba alam na halimaw yan? O ikaw, umalis ka na nga kung ayaw mong masaktan. Wika ni Nato. Dahil sa sinabi ng binata, nagsipagtinginan ang lahat ng naroon. Halos hindi makaalis si Relon sa kinatatayuan nito. Hindi pa rin tumigil si Nato sa pagpapahiya sa binata hanggang sa lumabas si Tandang Damian sa silid ng pasyente. Itigil mo na yan, Nato. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na huwag kang gagawa o magsasalita ng masama sa kapwa mo? Para kang walang pinag-aralan. Ako ang nagpapunta sa kanya dito dahil hindi ko kakayaning mag-isa ang kalagayan ng pasyente. Wika ni Tandang Damian. Kagad nitong nilapitan si Relon at humingi ng paumanhin, na lalo namang ikinagalit ni Nato. Sa dinami-dami ng manggagamot na pwede niyong lapitan, talagang sa kaaway ko pati oh. Wika ni Nato. Oo, tama ka. Maraming ang manggagamot na pwede kong lapitan. Pero hindi lahat may kakayanan ng kagaya sa binatang ito. Kaya manahimik ka at manood para makilala mo kung sino ang pinapahiya mo. Baka sakaling matauhan kang bugo ka. Muling wika ng matanda sa pamangkin. Wala na itong nagawa kundi ang manatiling nakaupo sa isang sulok. Bagaman labis ang galit nito kay Relon, pinili ni Nato na obserbahan ng binata at makita ng sariling mga mata ang sinasabing kakayanan ng tiyuhin. Kagad nang pumasok si Relon sa silid, sinimula ng panggagamot. Nakatayo lang sa sulok si Tandang Damian at pinagmamasdan ang binata sa ginagawa. Napangiti na lang ang matanda. Dahil kung titignan ay halos wala namang ginawa si Relon. Hinimas lang nito ang tiyan ng pasyente at binulungan sa tenga. Ilang sandali pa, napaduwal na ito at kalaunan ay nilabas ang sumpang tinanim sa kanya ng aswang.
Magiging maayos na po siya, Manong. Maiwan ko na po kayo dito ah. Itutuloy ko na po yung panggagamot ko. Hindi din po kalayuan dito yung tahanan ng nangyanggaw sa kanya. Wika ni Relon. Dali-dali na itong lumabas ng silid. Akmang papalabas na sana ito ng bahay nang bigla siyang pigilan ni Nato. Sandali lang. Saan ka naman pupunta? Sasama ko. Baka may kalokohan kang ginagawa dito eh. Sa oras na malaman ko, pipigayin ko yung leeg mo. Wika ni Nato. Napailing na lang si Relon sa ugali ng binata. Pero hinayaan niya itong sumama. Tutuguisin ko yung aswang na nangyanggaw sa pasyente. Sigurado ka bang gusto mong sumama? Basta huwag kang haharang sa daraanan ko ah. Wika ng binata. Nakasunod lang sa kanya si Nato dahil hindi pa din ito naniniwala sa sinasabi ni Relon. Gusto nitong siya mismo ang makapagpatunay ng lahat. Biglang napahinto si Relon sa paglalakad. Dahilan para mabangga siya ni Nato. Ano ka ba naman? Natigil sa pagsasalita si Nato. Shh. Ang ingay mo. Manahimik ka nga. Nasa loob ang hinahanap ko. At sa mga oras na to, alam niyang nandito na ako. Wika ni Relon. Kakatapos palang magsalita ng binata nang biglang lumabas ang isang babae. Tumayo ang lahat ng buhok nito at nanlilisik ang mga mata habang walang tigil sa pagtulo ang laway. Biglang nanigas sa kinatatayuan si Nato habang si Relon naman nagpatuloy sa paglalakad papasok sa bakura ng babae. Ikaw pala ang may gawa ng pangyayanggaw dito ah. Mabuti at nagkaharap tayo, aswang. Ngayon, sisiguraduhin kong wala ka nang mapipinsala. Wika ni Relon. Nang marinig ng aswang na magsalita ang binata, sinubukan pa nitong tumakas. Ngunit sa kasamaang palad ay naabutan siya ni Relon. Kaagad hinila ng binata ang buhok nito at pinadapa sa lupa. Nagpupumiglas ang nilalang. Ngunit wala itong magawa para makaalis sa pagkakadiin sa kanya ng binata. Nakatitig pa din si Nato sa dalawa at biglang napaatras nang makita kung paanong pinilipit ni Relon ang leeg ng aswang. Sa isip-isip ni Nato, mabuti na lang at nakinig siya kay Tandang Damian. Dahil kung hindi, baka sapitin niya din ang sinapit ng aswang. Matapos mapatay ang nilalang, sinunog ng dalawa ang kubo kasama ang katawan nito. Habang naglalakad ay hindi makapaniwala si Nato na ganoon kalakas si Relon. Simula ng araw na yon, nakuha ng binata ang respeto ng lahat. Kinilala si Relon bilang isang malakas na manggagamot at hindi kalaunay na wala sa kanilang lugar. Hindi malinaw kung saan nagpunta si Relon. Pero kahit wala na ito sa bayan, hindi pa din mabura sa isipan ng mga tao ang pangalan nito at ang pagkakakilanlan bilang albularyong may kakambal na ahas. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Mayumi. Taong 1998. Probinsya ng Aklan. Lumaki sa pangangalaga ng ate Hiraya si Mayumi. May taglay na mutya ng hangin si Hiraya
Kaya naman sanay si Mayumi sa pakikipaglaban at pagharap sa iba't ibang elemento. Dahil naturuan na ito ng ate. Lumaki si Mayumi na malapit kay Hiraya. Kaya naman hindi mapaghiwalay ang magkapatid. Isang araw habang naliligo sa ilog ang dalaga, bigla na lamang itong inatake ng isang nilalang. Kaagad namang sumaklolo si Hiraya sa kapatid at napas lang nito ang nilalang na umatake kay Mayumi. Sa susunod, magdadala ka ng pangontra para hindi ka naman inaatake ng mga masasamang elemento. Ikaw din naman ang nahihirapan eh. Paano na lang kung wala na ako sa tabi mo? At hindi kita pinuntahan dito. Eh di sana napahama ka na. Wika ni Hiraya. Napayuko na lamang si Mayumi sa sinabi ng ate. Pasensya ka na ate. Hindi ko naman sinasadya na hindi magdala ng pangondra eh. Malapit lang naman kasi sa bahay natin ang pupuntahan ko. Kaya hindi ko inisip na atakihin ako ng nilalang na yan. Pagpapaliwanag ni Mayumi. Napabuntong hininga na lamang si Hiraya sa sinabi ng kapatid. Ay nako, sa susunod mag-iingat ka ha. Lalo na't hindi naman sa lahat ng oras kasama mo ko. Inaalala ko lang ang kapakanan mo. Wika ni Hiraya. Opo ate, hindi na mauulit yung nangyari ngayon. Susundin ko na po yung mga sinasabi mo sa akin. Tugon ni Mayumi. Matapos ang pangyayaring yon, mas lalo naging mahigpit si Hiraya sa kapatid. Kahit ang paglabas nito at pakikipag-usap sa kapitbahay nila, pinapakialaman na ni Hiraya. Mayumi, bakit hindi ka nagpapaalam sa akin sa tubing aalis ka ng bahay? Baka mamaya, mapahama ka tapos hindi ko alam. Ang tigas talaga ng ulo mo. Wika ni Hiraya. Ate, nasa wastong edad na po ko. Tinuruan mo naman po ako kung paano makipaglaban. Kaya naman ano pa ang inaalala mo? Wala po ba kayong tiwala sa akin na kaya kong ipagtanggol ang sarili ko? Tanong ni Mayumi. Inaalala lang kita Mayumi. Nangako ko kila nanay na aalagaan ka at hindi pababayaan. Alam mo namang mainit ang dugo sa atin ng mga nasa kaliwa, di ba? Tugon ni Hiraya. Alam ko naman po yun ate. Pero sana, hayaan mo kong gawin ang gusto ko. Hindi naman po ko gagawa ng bagay na ikapapahamak ko eh. Dahil ako din naman ang malalagay sa peligro. Kaya wag mo akong ibilanggo dito sa bahay ate. Muling wika ng dalaga. Hindi na nagsalita pa si Hiraya. Hinayaan ito ang kapatid sa nais. Ngunit palagi niya itong sinusundan dahil sa sobrang pag-aalala. Isang gabi, kinailangan ni Mayumi na magpunta sa bahay ng kaibigan upang gumawa ng proyekto ngunit hindi ito pinayagan ni Hiraya. Hindi nga pwede Mayumi. Siya na lang ang pupuntahin mo dito. Nang sa ganun eh, mabantayan kita. Wika ni Hiraya. Pero ate, bawal kasi yung mga kaklase ko. Tsaka napag-usapan na namin sa kanila kami gagawa ngayon. Lalo na't magkakalapit lang sila ng bahay. Ako lang ang malayo. Tugon ni Mayumi. Hindi nga pwede Mayumi. Bakit ba napakakulit mo? Baka mapahama ka pa eh. Muling wika ng ate. Natahimik na lamang si Mayumi at ng araw na yon. Hindi ito nakalabas ng tahanan dahil nakabantay sa kanya si Hiraya. Nang sumapit ang hating gabi,
Naisipan ni Mayumi na tumakas at dahan-dahan itong naglakad palabas ng bahay. Nagtagumpay naman itong makalis. Habang naglalakad, naramdaman ni Mayumi na tila may nagmamasid sa paligid. Nagpalingalinga ang dalaga at ilang sandali pa. Bigla na lang itong inatake ng isang abwak. Samantala, sa kabilang banda ilang sandali ang lumipas. Nakaramdam ng kaba si Hiraya. Kaya naman kagad itong nagpunta sa silid ng kapatid. Dito na nakita ng dalaga na wala si Mayumi. Kaya naman dali-dali itong humingi ng tulong sa mutya ng hangin. Kaagad namang natukoy ng dalaga ang kinaroroonan ng kapatid. Pagkarating sa lugar, nakita nitong nasa kapahamakan si Mayumi. Ate, umalis ka na dito. Hayaan mo na ako. Mapapahamak ka lang. Kasalanan ko naman kung bakit ako nasa peligro eh. Wika ni Mayumi. Nang atakihin ng abwak si Mayumi, dinala niya ito sa kanilang kuta upang gamitin labang kay Hiraya. Dahil alam nila na matutunton ng dalaga ang kinaroroonan ng kapatid. At kagaya ng hinala, dumating ang dalaga upang sagipin ng kapatid. Anong sinasabi mo dyan, Mayumi? Hindi kita pababayaan. Alam mo yan. Wika ni Hiraya. Naiyak na lamang si Mayumi. Pilit itong nagpupumiglas sa pagkakahawak ng aswang ngunit hindi ito makaalis. Papakawalan ko lang ang kapatid mo. Kapag binigay mo sa akin ang mutya ng hangin. Wika ni Amparo, ang pinuno ng mga aswang. Natahimik ang lahat. Naghihintay sa magiging sagot ni Hiraya. Patayin mo na lang ako. Ate, umalis ka na dito. Kaya gusto nilang kunin sa iyo ang mutya dahil malaking balakid ka sa kanilang masamang plano para sa mga taong naninirahan dito sa ating baryo. Hayaan mo na ako. Pakiusap lang, makinig ka sa akin. Tumakas ka na habang may oras pa. Wika ni Mayumi. Hindi ko magagawa yun, Mayumi. Mamamatay muna ako bago niyo makuha ang mutya ng hangin sa akin. At hindi ko hahayaan na madamay ang kapatid ko sa mga kasamaan niyo. Walang maiiwan at hinding-hindi ko ibibigay sa inyo ang mutya ng hangin. Tugon ni Hiraya. Kaagad na sumenya si Amparo sa mga kasamahan niya. Sinugod na mga ito ang dalaga at sinunggaban. Wala nang nagawa si Mayumi upang makatulong sa ate dahil hawak ito ni Amparo. Pakiramdam ni Mayumi, kasalanan niya ang lahat. Nalagay sa peligro ang buhay nilang magkapatid. Malakas ang pakiramdam ni Hiraya. Ang hangin ay bumubulong sa kanya at tinuturuan ito kung ano ang dapat gawin. Nang mga oras na yon, hindi alam ni Mayumi ang gagawin. Alam niya na nasa kapahamakan silang dalawa dahil sa katigasan ng ulo. Mga inutil, isang babae lang yan, pero hirap na hirap pa kayo. Tapusin niyo na si Hiraya. Utos ni Amparo. Sabay-sabay na sumugod ang mga aswang kay Hiraya. Ngunit hindi ito nasugatan ng kahit na sino. Kagaya ng hangin, ramdam lang ng mga kalaban ang bawat presensya ng dalaga. Ngunit hindi nila makita ang kilos nito dahil sa bilis. Ilang sandali ang lumipas. Nangonti na ang mga kalaban. Ngunit baka sa lalim ng paghinga ni Hiraya na pagod na ito.
Maya-maya pa, nag-usal ng orasyon si Hiraya at hiningi nito ang buong kapangyarihang taglay ng mutsyang tangan. Bilang tagapangalaga ng mutya ng hangin, nais kong kitilin ang buhay ng lahat ng aswang na Hindi natapos ni Hiraya ang sasabihin. Hindi niya namalayan ang paglapit sa kanya ni Amparo sa likuran. Nasaksak ito ng mahabang kuko at tumago sa dibdib. Walang hiya ka. Napakasama mo. Anong ginawa mo sa ate ko? Wika ni Mayumi. Nang makita nito na unti-unting bumabagsak sa lupa si Hiraya, hinayaan ni Amparo si Mayumi na malapitan ng ate. Pinanood niya ang dalawa. Inihahanda ang sarili sa muling pag-atake. Tumakas ka na, Mayumi. Kukunin mo itong mutya. Poprotekta ang kanyang laban kay Amparo. Wika ni Hiraya. Pero ate, hindi kita pwedeng iwanan dito. Ayokong pabayaan ka. Lalo na't kasalanan ko kung bakit nasa ganitong sitwasyon tayo. Tugon ni Mayumi. Mariing umiling si Hiraya. Binigay nito sa kapatid ang tanga na mutya. Nag-orasyon ang dalaga. Biglang lumakas ang ihip ng hangin. At nang makita ni Hiraya na muling aatake si Amparo, kagad nitong hinarang ang sarili. Ngunit bigla na lang may nagsalita. Tumayo na kayo dyan. Tumakas na tayo habang mahina pa ang pinuno ng mga aswang. Wika ni Mang Upeng. Napatingin ang magkapatid sa nagsalita. Kaibigan ito ni Hiraya na walang iba kundi si Mang Upeng. Mang Upeng, isama mo na ang kapatid ko. Alam kong hindi na ako magtatagal. Ilayo mo na siya dito at ako na ang bahalang humarap sa mga aswang para lang maitakas mo siya. Wika ni Hiraya. Pero ate, paano ka? Ibubuwis mo ang buhay mo. Diba sabi mo walang iwanan? Tugon ni Mayumi. Ramdam ko na ang katapusan ko, Mayumi. Sige na, sumama ka na kay Mang Openg. Ingatan mo ang mutsyang pinagkaloob ko sa'yo at ipagpatuloy mo ang aking nasimulan. Sige na, umalis na kayo. Nagigising na si Amparo. Wika ni Hiraya. Nag-aalinlangan pa si Mayumi sa pag-alis. Ngunit hinila na ito palayo ng matanda. Tumayo si Hiraya at niyakap ang kapatid sa huling pagkakataon. Ngunit muling nagising si Amparo at inatake si Hiraya. Habang hagka ni Mayumi ang ate, namatay ito. Binuwis ni Hiraya ang buhay para sa kapakanan ng kapatid. Halika na, umalis na tayo bago pa nila tayo maabutan. Muling wika ni Mang Openg. Patawad ate. Pangako, babalikan kita. Ipaghihiganti ko ang pagkamatay mo. Wika ni Mayumi habang umiiyak. Sabay halik sa noo ng ate. Humangi ng malakas at hindi makalapit ang mga aswang. Kaya naman sinamantala na nila ang pagkakataon na makaalis sa lugar na yon. Isinama ni Mang Upeng ang dalaga sa tahanan. Labis na lungkot at bighati ang dinaramdam ni Mayumi. Mapalad ka dahil may kapatid ka na handang ibuwis ang buhay, mailigtas ka lamang. Wika ni Mang Upeng.
Paano? Paano mo nalaman yung kuta ng mga aswang? At anong ginagawa mo doon? Isa pa, bakit kilala mo ang ate ko? Tanong ni Mayumi. Nakita ko si Hiraya na nagmamadali. Kaya naman sinundan ko siya. Natagalan ako sa pagdating dahil kinalaban ko pa ang mga aswang na humarang sa akin. Kasamahan ko ang ate mo sa pagsugod sa mga masasama. Doon kami nagkakilala. Pagpapaliwanag ni Mang Openg. Natahimik si Mayumi. Hindi pa din ito makapaniwala sa mga nangyari. Hindi nito matanggap na wala na si Hiraya. Kung nakinig lang sana ako kay ate, hindi na sana nangyari yung bagay na ito. Nang dahil sa katigasan ng ulo ko, nawala ang nag-iisang pamilya ko. Wika ni Mayumi. Hindi mo kasalanan ang nangyari, Mayumi. Biktima lang kayo ng pagkakataon. Kaya wag mong sisihin ang sarili mo. Dahil ito din ang daan ng Diyos upang ipakita sa iyo ang dapat mong gawin sa buhay. Tugon ni Mang Openg. Tinitiga ni Mayumi ang hawak na mutya. Para bang dinudurog ang puso. Malakas ang mutyang to. Pero bakit hindi niya dininig ang sinabi ng ate ko? Nakitili ng buhay ng lahat ng aswang. Hindi ko alam kung bakit. Hindi nito nagawang pangalagaan ng ate ko. Wika ni Mayumi. May tangan ding mutya si Amparo. Kaya hindi nakakapagtakang nadaig niya si Hiraya. Hindi rin lahat ng ating gustong mangyari at hilingin matutupad. May mga bagay na nakatakdang mangyari na kahit na anong gawin natin, hindi maiiwasan. Marahil malakas nga ang mutya ng hangin, pero iyon ang naging kapalaran ng ate mo. Kaya mas mabuting tanggapin na lang natin ang nangyari kesa sisihin mo pa ang iyong sarili. Wika ni Mang Openg. Sa puntong yon, napagtanto ni Mayumi na tama ang mga sinabi ni Mang Openg sa kanya. Kaya naman kahit masakit, tinanggap nito ang mga pangyayari sa buhay. Itinatak sa puso't isipan ang mga sinabi ng ate bago ito tuluyang pumanaw. Nais kong tuparin ang bilin sa akin ni ate. Aaralin ko ang kakayahan ng mutyang pinagkaloob niya sa akin at gagamitin ko yon upang sagipin ng mga nangangailangan. Ipagpatuloy ang kanyang naumpisahan. Hindi lang yon, dahil babalikan ko ang mga aswang na pumatay sa ate ko, lalo na si Amparo. Papanagutin ko siya sa pagpatay niya kay Ate Hiraya. Uubusin ko ang kanilang lahi at sisiguraduhin ko mabibigyang hustisya o si Ate Hiraya. Wika ni Mayumi. Kung yan ang iyong nais, tutulungan kita. Pero palagi mong tatandaan, huwag kang magpapadala sa galit na iyong nararamdaman. Dahil panigurado, dadalhin ka lang niyan sa kasamaan. Alam ko ang pakiramdam mo kung paanong mawala ng taong mahal sa buhay. Kaya naman hindi kita masisisi kung nais mong ipaghiganti ang ate mo. Pero ngayon pa lang, babalaan na kita. Hindi maganda para isang tagapangalaga ang may iniisip na masama. Alam kong nasasaktan ka lang sa ngayon. Kaya naman sana malagpasan mo ang pagsubok na ito sa iyong buhay. Tugon ni Mang Openg. Pagkatapos ng pangyayari, hindi na nagdalawang isip pa si Mayumi. Ipinagpatuloy nito ang pag-aaral sa mutyang pinamana ng kapatid. Palaging nasa tabi ni Mayumi si Mang Openg.
nakaalalay sa dalaga. Sinusuportahan niya ito sa nais na mapatibay at mapalakas ang sarili. Wala po ba kayong pamilya, Mang Openg? Napansin ko kasing ikaw lang ang nandito. Tanong ni Mayumi. Ngunit hindi sumagot ang matanda. Tahimik lang ito at malalim ang iniisip na tila hindi narinig ang tanong ni Mayumi. Kaya muling nagtanong ang dalaga. Sa pagkakataong yon, sumagot na si Mang Openg. Pasensya na. Kagaya mo, wala na din akong pamilya. Namatay sila noong paslit pa lamang ako. Hindi ko alam kung bakit halos lahat na lang ng mahal ko sa buhay o malapit sa akin nawawala. Kaya naman sinikap kong aralin ang lihim na karunungan sa tulong ng kaibigan ng tatay ko. Pero kinuha din siya sa akin. Wika ni Mang Openg. Natahimik si Mayumi sa sinabi ng matanda. Dahil kagaya niya, nawalan din pala ito ng mga mahal sa buhay. Napakasaklap ng sitwasyon natin. Pareho tayo. Kung nakinig lang sana ako kay ate noon, hindi na sana siya nawala. Wika ng dalaga. Malalim na napabuntong hininga si Mang Openg sa sinabi ni Mayumi. Katulad ng sinabi ko, may plano ang Diyos kaya nangyari sa atin ang bagay na ito. Wika ni Mang Openg. Kapwa nangungulila sa kanilang mahal sa buhay ang dalawa. Ngunit mas pinili nilang magpakatatag. Matapos ang pag-uusap nila Mayumi, bumalik ang dalaga sa pagsasanay. Karagdagang kaalaman para sa lahat. Ang mutya ng hangin ay mabisa sa dagdag lakas ng katawan ng tao kapag dala ito. At kagaya ng pangil ng kidlat, nagbibigay ito ng hindi pangkaraniwang lakas o lalamang sa ordinaryong lakas ng tao. Mabisa din itong nagbibigay ng bilis at liksi ng pangangatawan, lalo na sa laban ng pisikal. Ito ay pangkalahatang proteksyon. Pinalakas palalo ni Mayumi ang tangang mutya. Walang araw na hindi ito nagsanay. Sa paglipas ng mga araw, laking tuwa ni Mayumi. Naging dalubhasa ito sa paggamit ng kakayahan ng tangang mutya. Hanggang sa isang araw, napagpasyahan ni Mayumi na maglakad-lakad upang libangin ang sarili. Habang naglalakad, napuna ng dalaga na tila may binubulong ang hangin sa kanya. Huminto si Mayumi. Dinama ang hangin. Anong nais mong ipaiwatig sa akin? Sabihin mo, nang malinawan ako. Bulong ni Mayumi. Ilang sandali ang lumipas. Bigla na lamang itong inatake ng isang aswang. Sinubukan pa ng nilalang na agawin ang suot na mutya ng dalaga. Ngunit mabilis itong nakaiwas, sabay atake sa nilalang. Kakaiba ang iyong likse. Mukhang dalubhasa ka na kagaya ng iyong ate. Wika ng aswang. Namutla si Mayumi nang mabanggit ng aswang ang ate. Hindi nito lubos maisip na gano'n na lamang karami ang nagnanais makakuha ng mutyang tangan. Isa ka din ba sa mga alagad ni Amparo? Iparating mo sa kanya ang sasabihin ko. Ihanda niya ang sarili niya. Dahil sa tamang panahon, magtutuos na kami. Wika ni Mayumi. Ngunit tumawa lang ang aswang. Tila iniinsulto nito ang dalaga.
Ikaw, haharap kay Amparo. Ate mo nga hindi nanalo. Ikaw pa kaya? Malaking kalokohan. Sigaw ng aswang, sabay sunggab sa dalaga. Iniwasan ito ni Mayumi. Sinipa sa likuran sabay suntok sa tadyang ng aswang. Nambilipit sa sakit ang nilalang. Hindi makapaniwala sa lakas sa taglay ng dalaga. Hindi pa doon natapos ang pag-atake ni Mayumi. Pinakawalan nito ang napakalakas na sampal sa mukha ng aswang. Kagad namang nagmakaawa ang nilalang sa takot na baka patayin siya nito. Tuwag ka din pala. Iparating mo sa pinuno niyo ang sasabihin ko. Sa oras na mag-cruise ang aming landas, ihanda na niya ang sarili niya. Maliwanag ba? Wika ni Mayumi. Oo. Makakarating. Huwag mo lang akong patayin. May pamilya ako naghihintay sa akin. Tugon ng aswang. Sige na. Umalis ka na sa harapan ko. At baka hindi ako makapagpigil sa'yo. Muling wika ng dalaga. Mabilis na tumakbo ang aswang. Halos madapa pa ito makatakas lang sa dalaga. Napailing na lamang si Mayumi. Bumalik na ito sa tahanan ni Mang Openg. Ikwinento ng dalaga ang mga naganap. Hindi naman makapaniwala ang matanda na pinatakas ni Mayumi ang nakasagupang aswang. Hindi mo na sana pinakawalan pa yung aswang na yon. Panigurado, paghahandaan nila ang pagdating mo sa kanilang kuta. Wika ni Mang Openg. Matagal po ako naghanda at nagsanay. Hindi na ako natatakot sa maaaring mangyari. At isa pa, ano naman kung matalo ko sa labanan? Wala naman na akong babalikan. Ang mahalaga, mapatay ko si Amparo. Yun ang aking layunin. Dahil sa oras na mapaslang ko ang pinuno ng mga aswang, yuyuko sila sa akin at matatakot. Tugon ni Mayumi. Natahimik si Mang Openg. Hindi nito nagustuhan ang mga sinabi ng dalaga. Napakababaw ng pananaw mo, Mayumi. Paano kung mamatay ka? Sino ang magtatanggol sa mga inosenteng tao? Paano mo tutuparin ang pangako mo kay Hiraya kung ganyan ang layunin mo? Hindi gagana ang mutya kung masama ang plano ng may tangana. Pagpapaalala ni Mang Openg. Hindi ko naman po nalilimutan ang aking tungkulin sa baryong ito. Mahal ko po si Ate Hiraya. Tutuparin ko ang pangako ko sa kanya. Kaya handa kong ibuwis ang aking buhay. Tugon ni Mayumi. Mabuti naman kung ganon. Sana hindi ka makalimot sa pangunahin mong tungkulin. Muling wika ni Mang Openg. Tumango ang dalaga bilang pagtugon sa sinabi ng matanda sa kanya. Samantala sa kabilang banda naman, nakarating kay Amparo ang banta ni Mayumi. Ang lakas naman ng babaeng yun na magbanta sa akin. Hindi pa ba siya nadala? Pinaslang ko na ang ate niya. Pero patuloy pa din siyang nagmamatigas. Wika ni Amparo. Mas malakas si Mayumi kumpara kay Hiraya. Kita naman sa pinsalang iniwan niya sa akin. Wika ng aswang. Mukhang pinaghandaan niya ang pagharap sa akin. Tugon ni Amparo. Ganun na nga, pinuno. Yun din ang sinabi sa akin ni Mayumi. Kaya dapat handa tayo. Muling wika ng aswang.
Nang dahil sa banta ni Mayumi, mas pinalakas ni Amparo ang kapangyarihan upang maging handa sa pagharap nila ng dalaga. Hanggang sa dumating na ang araw na pinakahihintay ni Mayumi. Nang araw na yon, nagsimula ang madugong labanan sa pagitan ni Mayumi kasama si Mang Openg at grupo nila Amparo. Mang Openg, huwag mong gagalawin si Amparo. Papaslangin ko siya gamit ang aking mga kamay. Ipapakita ko sa lahat ng narito kung gaano kahina ang pinuno ninyo. Wika ni Mayumi. Ngunit tinawanan lang ito ni Amparo. Tinignan mula ulo hanggang paa ang dalaga. Huwag kang kampante. Hindi pa nag-uumpisa ang labanan. Si Hiraya nga napatay ko. Ikaw pa kaya? Para ka lang papel na mabilis siyupiin. Wika ni Amparo. Nagsimula ang labanan. Unang nilabanan nila Mayumi ang mga ibang aswang. Lalo na't hinaharangan ng mga ito ang dalaga upang hindi makalapit sa kanilang pinuno. Duwag ka, Amparo. Nagtatago ka sa anino ng mga nasasakupan mo. Harapin mo ko kung talagang malakas ka. Hamon ni Mayumi. Gamitin mo ang kakayanan ng mutya ng hangin, Mayumi. Nang sa ganon hindi na tayo mahirapan sa pakikipaglaban. Wika ni Mang Openg. Natahimik si Mayumi. Dinama ang buong lakas ng mutyang tangan. Nag-usal ng dasal at pagmulat ng mga mata ng dalaga. Kulay asul na ang mga ito. Lumakas ang ihip ng hangin at unti-unting nagtumbahan ang mga aswang. Maliban kay Amparo na ipinagtataka ni Mayumi. Paanong hindi ka naaapektuhan kagaya ng iba? Wika ni Mayumi. Kagaya ng mutya ng hangin. May hangin na ang mutya ng dalampasigan. Kaya naman nakakahinga pa ako. Kaya walang silbi sa akin ng iyong orasyon. Tugon ni Amparo. Nilapitan nito si Mayumi ngunit nahawakan ng dalaga si Amparo sa braso. Kagad sinuntok sa muka. Nagulat ang aswang sa naging kilos ng dalaga. Dahil hindi inaasahan ni Amparo ang lakas na meron nito. Lalo pat minamaliit niya lamang ang dalaga. Tumilapon ang aswang sa malaking puno. Napasuka ng dugo at nabali ang isang kamay. Galit na galit ito kay Mayumi. Nagpalit ng anyo si Amparo. Isa pala itong mandurugo. Gamit ang matutulis na kuko. Sinugatan ng nilalang ang mukha ng dalaga. Gayunpaman, hindi yon ininda ni Mayumi. Wala itong pakialam sa mga natatamong sugat. Gaya ng ihip ng hangin. Hindi nakita ni Amparo ang mabilis at maliksing kilos ng dalaga. Binali nito ang pakpak ni Amparo. Sinuntok sa mukha. Hindi pa doon nakontento si Mayumi. Nagawa nitong masugatan sa braso ang nilalang ngunit nanatili itong matatag. Lahat ng natamong sugat ni Amparo. Mabilis na naghihilom at naglalaho na parang bula. Kaya gumawa ng plano sa isipan si Mayumi. Pinagmasdan nito ang bawat galaw ng kalaban. At nang mapansin nito ang mutyang tangan ng aswang, kagad yung inagaw ng dalaga. Sa bilis ng mga pangyayari, hindi na malaya ni Amparo ang pag-atake ng dalaga sa kanya. Hindi nito nagawang pigilan si Mayumi sa pag-agaw sa mutyang tangan.
Nang tuluyang makuha ni Mayumi ang mutyang tanga ni Amparo, iniabot niya yung kay Mang Upeng. Paano ba yan? Katapusan mo na, Amparo. Handa ka na bang harapin ang iyong katapusan? Wika ni Mayumi. Hindi pa tapos ang laban, Mayumi. Hanggat hindi mo pa ako napapatumba sa lupa. Huwag ka munang magpakasaya. Tugon ni Amparo. Muling nagsagupaan ang dalawa. Isang malakas na suntok ang pinakawala ni Mayumi at tinamaan nito sa mukha ang aswang. Napaupo sa lupa si Amparo. Nahilo at hindi kagad nakatayo. Para bang huminto ang mundo ng aswang. Nanlalabo ang mga mata. Kagad na sinampahan ni Mang Upeng sa likuran ng aswang. Tapusin mo na siya, Mayumi. Dalian mo. Kumilos ka na habang kaya ko pa itong pigilan. Gawin mo ang nararapat sa kanya. Sigaw ni Mang Upeng. Nang marinig nito ang sinabi ng matanda, mabilis na kumilos si Mayumi. Dinampot ng dalaga ang matulis na kawayang nasa harapan. At sa isang mabilis na pag-atake, sinaksak nito sa puso si Amparo na hindi na nakalaban dahil sa pagpigil ni Mang Upeng. Ibinao ng dalaga ang kawayan sa puso ng aswang. Unti-unti itong bumabalik sa anyong tao. Dahan-dahang bumagsak sa lupa at nangihina. Ilang sandali lang ang lumipas. Tuluyan na itong nawala ng buhay. Dahil sa takot ng mga natitirang aswang, kagad na tumakas ang mga ito. Para bang nawala ang tinik sa lalamunan ni Mayumi dahil sa tuluyang pagkawala ni Amparo. Maraming salamat, Mang Upeng. Kung hindi dahil sa iyo, hindi po ako magtatagumpay. Huwag po kayong mag-alala. Ang pangako ko kay Ate Hiraya, ipagpapatuloy ko ang lahat ng yun. Wika ni Mayumi. Napatango na lamang si Mang Upeng. Matamis na ngumiti sa dalaga at sabay na umalis sa lugar ang dalawa. Nagtagumpay si Mayumi sa layunin. Natalo nito ang hukbo nila Amparo sa tulong ng kaibigang si Mang Upeng. At kagaya ng pangako ni Mayumi, ipinagpatuloy nito ang nasimula ng ate. Naging tagapagtanggol ng mga naaapi. Ipinaglaban ang kapayapaan sa kanilang baryo kasama si Mang Upeng. Nawala man si Hiraya, nanatili ang kabutihan nito at ang pagmamahal sa kapatid. Kailanman, hindi ito matutumbasan ng kahit na sino. Nagpapasalamat ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwentong ito, huwag nating gawing galit ang pagkawala ng isang tao. Hindi susi sa tagumpay ang paghihigante. Palagi nating isipin ang nakararami sa lahat ng pasya nating gagawin. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.